Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1251. Hoy, wala ito. Iniligtas ni Jackie ang aking buhay, para siyang kapatid sa akin ngayon. Magaling kaming mga kaibigan. Kunin lamang ito bilang gantimpala para sa gawa ni Jackie. Huwag mong dalhin sa puso. Panipi. Kumalas si Daniela habang nagpapaliwanag, at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Jackie, na may malawak na pagngiti sa kanyang mukha, na parang sila ay mga kapatid mula sa larangan ng digmaan. Tinutukoy mo ang tubig sa paglilinis ng utak ng buto, di ba? Ang tubig na ito ay labis na labis na labis. Bagaman sinimula ng mga tao ng pamilyang Cabello ang pagsasanay sa bata at hindi talaga kailangan ng tubig na ito, ang mahalagang pool ng pamilyang Cabello ay hindi makagawa ng maraming tubig sa isang taon para sa amin, di ba? Bukod dito, ang ganitong uri ng tubig ay angkop para sa anumang martial practitioner din, sinumang kukuha nito ay lubos na mapapabuti ang kanilang antas ng martial. Panipi. Nagulat si Nash sa alok ni Daniela na bigyan sila ng ilang tubig. Sa pamamagitan ng kanyang mga kilay na magkasama, ipinagpatuloy niya, ang pamilyang Cabello ay dapat na panatilihing ligtas ang isang kayamanan, at gantimpalaan lamang ang mga gumawa ng makabuluhang mga kontribusyon. Bukod, ang pool ay maaari lamang makagawa ng 5 hanggang 6 na bahagi bawat taon, di ba? Natatakot ako na hindi maaprubahan ng iyong ama ang ideyang ito ng madali. Mas masahol pa, kung alam niya na pinlano mong ibigay ang ganoong kayamanan sa amin, siguradong sasabihin niya na hindi. Panipi. Hey! Kung hindi siya sumasang-ayon dito, kakailanganin ko lang ito nang hindi niya alam. At sa oras na nalaman niya, huli na. Pa rin, kung hindi ko banggitin na ito ay para sa puting pamilya, paano niya malalaman? Dinilaan ni Daniela ang mga salita ng malumanay at walang kabuluhan. Miss Cabello, ikaw ay masyadong mapagbigay sa amin. Hindi ko rin alam kung paano ka babayaran. Panipi. Nag-chim si Joanne, ang kanyang tono ay hindi mapakali. Hehe, auntie, Jackie at ako ay mabubuting kaibigan, at ikaw ang kanyang ina, na ginagawa mo rin ang aking ina. Kaya huwag mo na itong ibagsak. Ito ay wala. Panipi. Tinapik ni Daniela ang kanyang dibdib at tiniyak si Joanne. Si Jackie na tumabi ay nakalagay sa buong pagpapalitan at nadama na hindi nagsasalita. Ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang ang kanyang ina ay kanyang ina? Hindi ba niya natatakot kung ano ang maaaring isipin ng iba sa pangungusap na ito? Nakikita ko. Mabuti yun noon. Panipi. Si Joanne ay naabak din sa tugon ni Daniela. Ibinalik niya si Daniela ng isang awkward na ngiti at pagkatapos ay tumahimik. Tama, Jackie. Dahil ang pangatlong batang may bahay na si Cabello ay narito, mangyaring dalhin siya sa paligid kapag libre ka. Siya ang responsibilidad mo ngayon. Panipi. Nash pagkatapos ay ngumiti ng mahina kay Jackie at umorder. Huwag kang mag-alala, ama. Mag-aayos ako ng isang lugar para magpahinga siya. Panipi. Nagbigay ng mapait na ngiti si Jackie. Hoy, dapat pa ring walang laman ng mga silid sa iyong tirahan, di ba? Hindi mo na kailangang ayusin ang isang hiwalay na tirahan para sa akin, ay vacate lamang ang isang silid para sa akin sa iyong tirahan. Mas maginhawa para sa akin na makahanap ka sa ganitong paraan, di ba? Panipi. Ngumiti si Daniela at iminungkahi kay Jackie. Oh, okay. Sige. Si Jackie ay hindi nagsalita ngunit maaari lamang siyang sumang-ayon sa isang awkward na ngiti. Pagkatapos lamang ng isang nakumpirma ng ngiti ang lumitaw sa magagandang tampok ni Daniela. Pagkatapos ay lumingon siya kay Nash at sinabing, Master White, malapit nang magsimula ang kompetisyon, at sa palagay ko ay aalis ka sa isa pang 5 hanggang 6 araw, di ba? Sa palagay ko ay tiyak na makikilahok din ang pamilyang Cabello, kaya sa palagay ko ay mananatili ako rito ng ilang araw at umalis sa iyo. Hindi mo ba iniisip iyon, di ba? Panipi. Ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi ko ito iniisip. Panipi. Si Daniela Cabello ay ang mansanas ng mata ng kanyang ama, at dahil nakabuo siya ng isang mahusay na relasyon kay Jackie, magiging isang magandang pagkakataon na mapagan ang pag-igting sa pagitan ng dalawang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang pamilya ng White ay nakaranas ng malaking pagkawala sa kanilang kapangyarihan pagkatapos ng pangatlong insidente at lirio. Ang puting pamilya ay hindi kayang magkaroon ng isa pang malaking pag-aaway sa isa pang napakalakas na pamilya ngayon. Kabanata 1252. Hehe, maraming salamat. Pupunta muna ako sa lugar. Panipi. Masaya na napasaya si Daniela na parang bata pa siya na nakakuha ng papuri mula sa kanyang mga magulang. Sige na, Jackie, ibalik muna si Miss Cabello, dapat kayong pagod mula sa lahat ng pagmamadali upang makabalik dito.
Panipi. Tumanggaw si Nash sa kasiyahan at inutusan ang kanyang anak. Pagkatapos ay ibinigay ni Jackie kay Kylie kay Joan at umalis kasama si Daniela. Matapos mawala ang silwete ng dalawa mula sa paningin ng grupo, tumawa si Joan at nagkomento, si Miss Cabello ay tila isang mapagbigay at mapagkawang-gawang tao. Binigyan na niya kami ng mga masiglang damo bilang gantimpala para sa pagsajep ni Jackie. Ngunit nagpunta siya ng labis na milya at nangako na makuha namin ang kayamanan ng Cabello. Ang babaeng ito ay tunay na isang mainit na puso. Panipi. Gayunpaman, naisip ni Nash kung hindi man. Bakit sa palagay ko ay may higit pa sa pagkakaibigan sa pagitan ni Jackie at Miss Cabello? Hindi ito kasing simple ng mga magagandang kaibigan. Pagkatapos ng lahat, ang utak ng buto. Ang paglilinis ng tubig ay hindi isang ordinaryong kayamanan, at talagang handang magnakaw ito para sa amin. Bukod dito, 3 bahagi. Ang ganitong kilos ay malinaw na lumampas sa anumang uri ng pagkakaibigan, hindi mo ba iniisip? Ipinaliwanag niya na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Pinahihit ni Joan ang mga mata kay Nash. Dapat kang bumagsak. Si Miss Cabello ay ilang taon na mas bata kay Jackie. Bukod dito, ikinasal na si Jackie at may Kylie. Tiyak na hindi gusto ni Miss Cabello si Jackie sa isang romantikong paraan. Humajejek siya. Tumahimik sandali si Joan bago magpatuloy. Pagkatapos ng lahat, na-save ni Jackie ang kanyang buhay mula sa mga brigands, at ang pagkilos mismo ay mas mahalaga kaysa sa mahalagang tubig. Kung nais niyang bayaran ang Jackie sa ganitong paraan, makatwiran. Panipi. Siguro nabababa ako. Sinabi ni Nash na may mga sulok ng kanyang bibig. Si Fiona, na nakatayo sa tabi, ay maliwanag ang kanyang mga mata. Master White, narinig ko na ang pamilyang Cabello ay mas malakas kaysa sa puting pamilya. Ang mga ito ay nirerango sa nangungunang 3 sa 8 pamilya ng anino, di ba? Kaya, kung si Jackie ay maaaring makasama kay Miss Cabello, magiging magandang bagay iyon, hindi ba? At iyon ay magiging isang tinatawag na malakas na unyon, tama ba ako? Panipi. Well, totoo na ito ay isang magandang bagay. Nakangiti si Nash sa tugon ni Fiona. Ngunit hindi lubos na malamang na mangyari ito sapagkat hindi tayo nasa mabuting termino sa pamilyang Cabello. Itinuturing na pagpapala para kay Jackie na magkaroon ng magandang relasyon kay Miss Cabello at mapagan ang pag-igting sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit kung nais mong pakasalan ni Miss Cabello si Jackie, halos imposible ito. Ang pamilyang Cabello ay hindi sasang-ayon dito. Panipi. Tumigil si Nash ng ilang segundo bago magpatuloy, ano pa, bata pa si Miss Cabello at maraming makapangyarihan, mayaman, at may talento ang mga batang masters na bumabagsak sa mga takong para sa kanya. Hindi pipiliin ni Miss Cabello ang isang may asawa na lalaki si Jackie at maging pangalawang asawa niya. Panipi. May isang nakatatanda sa karamihan ng tao na umakyat sa oras na ito at pinaalalahanan ang lahat, hindi natin dapat talakayin ng bukas ang bagay na ito. Kami ay umaasa lamang sa aming sariling imahinasyon at tinatalakay ang excited, ngunit paano kung narinig tayo ni Miss Cabello? Maaaring hindi siya masaya dahil nakikita lang niya si Jackie bilang isang kaibigan. Kung pinag-uusapan natin ang mga bagay na tulad nito nang walang batayan at hindi siya nasisiyahan, magdulot ito ng problema. Panipi. Sa oras na ito, sina Jackie at Daniela ay naglalakad patungo sa tirahan ni Jackie. Kasabay nito, isinalaysay niya ang insidente tungkol sa ikatlong nakatatanda, Lance, at Lily upang punan si Daniela. Bumantong hininga si Daniela pagkatapos makinig sa kwento. Kaya't ikaw ang ilegal na anak ni Master White. Ngunit pinamamahalaang mong maabot ang tunay na lupain ng Diyos sa iyong sarili sa sekular na mundo. Kamangha-manghang iyon. Bagaman kami ni Lance, ang aming mga talento ay wala sa tuktok ng listahan sa mga nakababatang henerasyon, itinuturing din kami bilang mga talento ng Masters. Hindi ko inaasahan na ang aking talento ay wala sa harap mo. Hehe. Panipi. Nakakahiya si Jackie. No, hindi iyon totoo. Ang iyong talento ay mahusay din. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay ilang taon na mas bata kaysa sa akin. Panipi. Ang dalawa sa kanila ay nakikibahagi sa kanilang pag-uusap na hindi nila napagtanto na nakarating sila sa tirahan ni Jackie. Sa loob ng tirahan, sina Elaine, Selena, Ben, at ilang iba pa ay masaya ang pakikipag-chat sa looban. Mahal, bumalik ka na. Hindi ko inaasahan na bumalik ka sa lalong madaling panahon. Akala ko baka kailangan mo ng ilang araw. Panipi. Bumaril si Selena mula sa upuan nang makita niya sina Jackie at Daniela na itinulak ang gate na bukas at lumakad. Nag-on ang mood ni Selena at isang malawak na ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha. Master. Kabanata 1253. Ethan at Sam ay flabbergasted na may kagalakan pati na rin nakita nila na ang kanilang Panginoon ay bumalik. Ang mga sulok ng kanilang bibig ay kulot paitaas, na ipinapakita ang kanilang pearly puti at kahit ng ngipin.
Kapatid na lalaki, bakit ka nagbalik sa iyo ng isang magandang babae? TSK, talagang maganda siya. Huwag mong sabihin sa akin, lumabas ka para sa isang paglalakbay at bumalik kasama ang isang maliit na asawa. Panipi. Napansin ni Elaine ang pagkakaroon ni Daniela sa tabi ni Jackie at tinukso ang dalawang nagbibiro. Gayunpaman, ang mukha ni Jackie ay agad na lumubog sa ilalim. Ano ang kalokohan mo? Ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello. Nangyari lamang ito na nailigtas ko siya mula sa isang pangkat ng mga brigand sa aking paglalakbay. Kaya, nagpasya siyang sundan ako na bisitahin ang puting pamilya at umalis sa amin sa loob ng ilang araw para sa paligsahan. Ang pamilyang Cabello ay dadalo rin sa paligsahan. Panipi. Hehe. Tumingin sa iyo, bakit kayong lahat ay kinakabahan? Nagbibiro lang ako. Siya ay tunay na maganda at kaakit-akit. Si Elaine ay kumala sa malaking tugon ni Jackie at sinabi. Ang magandang miss na ito ay asawa mo. Dalawang hakbang si Daniela at pinag-aralan si Selena mula ulo hanggang paa, maingat. Naramdaman niya na si Selena, maliban sa pagiging maganda at maganda, ay mas matanda kaysa sa kanya. Nagpalabas si Selena ng isang pambabae na sensasyong hindi niya nakuha. Gayunpaman, talagang mahirap sabihin kung sino ang mas maganda at mas maganda sa pagitan nina Selena at Daniela. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling mga kaakit-akit na puntos. Oo, at ang kanyang pangalan ay Selena. Ngumiti si Jackie sa ibabaw, ngunit sa katunayan, pinapawisan siya sa mga alalahanin sa loob ng kanyang puso. Natatakot siya na maaaring may napansin si Selena. Si Jackie ay talagang nasa isang kumpletong estado ng gulat na parang nakaupo siya sa mga pin at karayom. Sinipa niya ang kanyang sarili sa loob ng pag-iisip ng partikular na gabing iyon. Kung hindi niya nalasing ang unggoy na alak, hindi siya lasing, at hindi niya nagawa ang ganoong bagay kay Daniela. Nilabag niya ang isang batang babae at kinuha ang kanyang unang pagkakataon. Kung siya ay nagkunwari na parang walang nangyari at pinili na hindi maging responsable, iyon ay isang D***sick move at hindi siya mapakali sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, iniisip na nilabag niya ang isang batang babae. Hello Sis Selena, ang pangalan ko ay Daniela Cabello at ako ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello. Maaari mo akong tawaging Daniela. Panipi. Lumapit si Daniela kay Selena at pinalawak ang kanyang kamay upang iling ang kamay ni Selena. Ibinalik siya ni Selena ng isang malabong ngiti at pagkatapos ay pinalawak ang kanyang kamay upang hawakan si Daniela. Masayang makilala ka, Daniela. Ang aking asawa ay isang mabait na tao. Kung nakatagpo siya ng isang hindi makatarungang insidente, aakyat siya at mamagitin. Ito ay kapalaran na maaari nating makilala ang bawat isa. Mula ngayon, mabuting magkaibigan tayo. Panipi. Masaya ang ulo ni Daniela. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Jackie ang iba kay Daniela, at pagkatapos ay nag-ayos siya ng isang silid para magpahinga siya. Master, matagal na kaming hindi nakakita ng isa't isa, hindi ba tayo magkakasama at magkaroon ng ilang inumin? Naglakad si Joseph at sinabi kay Jackie, ngumiti. Hehe, magandang ideya iyon. Nangyayari lamang ito na nais ni Kylie na bisitahin ang bayan sa ilalim ng bundok, at si Miss Cabello ay hindi pa naruroon. Paano ang tungkol dito, pumunta sa bayan ng magkasama ngayong gabi upang kumain at uminom? Maaari rin tayong mamasyal sa paligid ng night market doon. Panipi. Si Jackie ay pinutol ng maliwanag at sumang-ayon. Kabanata 1254. Sa lalong madaling panahon, dumating ang gabi. Dinala ni Jackie ang lahat sa bayan para sa isang masigasig na pagkain at paglalakad ng magandang gabi. Ang bayan ay maunlad at mahusay na binuo, mayroon pa silang isang paaralan sa bayan. Plano ni Jackie na hayaang magsanay si Kylie sa puting tirahan, at maaari siyang pumasok sa paaralan sa bayan upang malaman din. Ang plano ay tunog perpekto. Ang mga guro sa paaralan ay itinuro ayon sa isang nakapirming syllabus at masigasig na ipasa ang kaalaman sa labas ng mundo sa mga bata. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay tinuruan na kilalanin ang una o pangalawang grade na masiglang damo, at pangunahing kaalaman sa pagsasanay sa martial, pati na rin ang mga katangian ng ilang mga demonyong nilalang sa ligaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga bata na dumalo sa paaralan ay karaniwang mula sa mga pamilyang martial, at kapag sila ay mas matanda, sa huli ay sanayin at magsasanay bilang martial artist. Bumalik ang grupo sa puting tirahan sa huli na gabi. Si Jackie ay pagod na maging abala sa buong araw na siya ay nahiga at nakatulog ng walang oras. Kinaumagahan, nagising si Jackie at tinanong si Selena, Mahal, kumusta ang iyong pagsasanay sa martial kani-kanina lamang? Matagal na akong lumayo, at kailangan mo lamang kunin si Kylie mula sa paaralan, kaya hindi ito dapat maglaan ng oras. Panipi. Isang cute na ngiti na nabuo sa mukha ni Selena, well, wala talaga akong oras upang sanayin sa oras na ito.
Pagkatapos ng lahat, kinailangan kong samahan ang ina at ama para sa mga paglalakad upang maging pamilyar sa lugar na ito. At kailangan ko ring gumugol ng oras kay Kylie, kaya wala akong oras upang sanayin at walang malinaw na pagpapabuti sa aking katayuan sa Marshall. Ngunit, sasabihin ko na ang aking pag-unlad ay hindi masama sa lahat. Kinaumagahan bago kahapon, bahagya akong Samira upang maabot ang unang antas ng Grandmaster. Panipi. Si Jackie ay nasaktan ng kaligayahan na ang kanyang mga mata ay naiilawan ng marinig ang pag-unlad ni Selena sa pagsasanay sa Marshall. Wow! Kamangha-manghang. Nasa antas ka na ng Grandmaster. Mayroon kang gayong talento, at ang mga nasabing kasanayan ay itinuturing na mahusay. Panipi. Salamat sa iyo, mahal. Hindi ko ito nakamit kung hindi ito para sa Chi Congregation Pill at masiglang damo na ibinigay mo sa akin. Sa tulong ng mga mahimalang mapagkukunan, maaari akong sanayin at mapabuti ng mas mabilis. Isang maganda, nakangiting-ngiti ang gumapang sa mukha ni Selena habang nagsalita. Pinutok ni Jackie ang kanyang ulo upang magpakita ng kasunduan. Aalis ako sa loob ng ilang araw. Kahit na hindi ako tunay na sanayin sa kalsada, gagawa ako ng oras sa gabi upang sanayin. Maaari kong kumpiyansa na sabihin na na-stabilize ko na ang aking sarili sa unang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Kaya, sa paglalakbay, makikita ko kung maaari kong gamitin ang ilan sa mga table tasks at masiglang material upang subukang masira sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos. Panipi. Gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Isang inggit na hitsura na nakaplaster sa magandang tampok ni Selena nang marinig niya si Jackie. Naiinggit ako sa iyo, dahil sa pagpunta sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos. Ang iyong talento at labanan ng katapangan ay pambihirang, kung nakarating ka talaga sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos, maaari mo ring labanan laban sa mga nasa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, di ba? Panipi. Si Jackie, gayunpaman, ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala. Binalot niya ang baywang ni Selena at sinabing, "Bamaantong hininga. Ito ay lamang na magiging abala ako sa pagsasanay sa mga araw na ito, kaya natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng oras upang samahan ka at Kylie." Bamaantong hininga si Jackie. Gayon din, kailangan mo ring ipaalam sa iyong mga magulang. Dagdag niya. Binaril ni Selena si Jackie ng isang matulungin na hitsura. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sinabi ko sa kanila ilang araw na ang nakakaraan. Ang aking mga magulang ay nauunawaan, alam nila na ang mga martial practitioner ay madalas na nangangailangan ng maraming oras upang sanayin at magsanay. At okay lang sila dito. Hindi ito makakaapekto sa amin. Panipi. Tinitigan ni Jackie ang kagandahan sa kanyang yakap. Hindi niya maiwasang magtanim ng malambot na halik sa rosas na labi ni Selena. Mahal, kailangan kong sundin sila upang dumalo sa martial tournament sa loob ng ilang araw. Mangyaring manatili muli kasama si Kylie at ipatala siya sa paaralan sa bayan, samantala, mangyaring magpatuloy na sanayin din. Salamat, mahal. Panipi. Ito ay bihirang makaranas ng isang banayad na Jackie. Ang mga pisngi ni Selena ay agad na namula at nakaramdam siya ng isang pag-agos ng tamis at kaligayahan. Malugod ka. Kami ay isang pamilya. Hindi mo na kailangang sabihin na mangyaring. Panipi. Oh, naisip ko lang na hindi ako gumugol ng maraming oras sa iyo kani-kanina lamang. Kaya't medyo nagkasala ako. Panipi. Tumawa si Jackie habang ipinaliwanag. Kabanata 1255. Wala ito. Ang mga martial practitioner ay palaging kailangang sanayin sa paghihiwalay sa loob ng maraming buwan. Hindi ito matulungan, di ba? Panipi. Ngumiti si Selena bilang kapalit. Sige, sanayin ng mabuti, mahal. Hihinto na ako sa pag-abala sa iyo ngayon. Hehe. Panipi. Hindi nagtagal ay iniwan ni Selena ang adobe. Pagkatapos ay sinalsal ni Jackie ang kanyang palad at kumuha ng 3 table tasks. Lahat ng 3 table tasks ay unang grade na intermediate na mga table tasks sa pagsasanay. Ngumiti si Jackie habang tinitingnan niya ang 3 table tasks sa harap niya. Ang 3 table tasks na ito ay makakatulong sa kanya na masira sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi siya masyadong malayo sa gitnang yugto ngayon. Pagkatapos ay inilagay ni Jackie ang isa sa mga table tasks sa kanyang bibig at nilamon ito. Makapal at hindi masasayang enerhiya pagkatapos ay nagkalat mula sa tiyan ni Jackie sa isang instant. Ang enerhiya ay napakalawak, sa parehong oras agresibo. Isang malumanay na ngiti na nabuo sa mukha ni Jackie nang madama niya ang enerhiya sa loob niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulan upang makontrol ang enerhiya sa kanyang katawan, na nagsusumite ng enerhiya ng chi at tinitipon ito sa kanyang tiyan. Ang enerhiya ng chi ay nabuo ng isang whirl sa kanyang tiyan, na parang mayroong isang maliit na buhawi sa kanyang katawan.
Ang maliit na whirl ay dahan-daang naging mas malaki at mas malaki, ang pangkalahatang lakas at kapangyarihan ni Jackie ay nadagdagan din. Ang oras na dumaan ng dahan-dahan, at sa lalong madaling panahon ang masiglang enerhiya sa loob ng mga tabletop ay ganap na hinihigop ni Jackie, at ang enerhiya ng chi sa loob ni Jackie ay malinaw na naging mas malakas at mas malakas kaysa sa dati. Napangiti siya ng mahina at itinapon ang pangalawang tableta sa kanyang bibig at lumunok. Inulit niya ang pamamaraan ng pagsasanay, sumisipsip ng enerhiya ng chi sa loob ng tableta. Tumagal ng halos 2 araw para sa Jackie na sanayin at sumipsip ng lahat ng enerhiya mula sa 3 tabletop. Sa kabutihang palad, ang kanyang antas ng martial ay nasira din hanggang sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Patuloy na tumayo si Jackie, pinapalakpakan ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga kasukasuan ng buto ay naglabas ng isang malinaw na tunog ng pag-click. Ang katatagan at lakas ng kanyang katawan ay malinaw na sumulong ng maraming, at ang panloob na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nadobal o kahit na 3 beses pagkatapos ng pagsasanay, ang mellowness ng kanyang chi energy ay naging mas mayaman at mas makapal na 2 o 3 beses kaysa sa dati. Hahaha! Ito ay talagang naiiba na maging sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang pakiramdam ay napakabuti, at ang aking kapangyarihan ng labanan ay mas malaki kaysa sa dati. Panipi. Ngumiti si Jackie ng may kasiyahan, at pagkatapos ay naglakad siya palabas ng silid. Si Selena na nakikipaglaro kay Kylie sa labas ng bahay ay nagulat sa hitsura ni Jackie sa oras na ito. Hindi. Paano mo nakumpleto ang iyong pagsasanay ng mabilis? Nagtagumpay ka na ba? Narinig ko na hindi madaling maabot ang gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. At para sa ilang mga tao na hindi nabigo, kailangan nilang magpahinga ng ilang sandali bago sila makapagpatuloy na subukang muli. At kung ikaw ay kapos-palad, maaari ka ring masugatan sa pisikal. Panipi. Isang sinag ng mainit na ilaw ang sumulong sa puso ni Jackie nang makita niya ang nababahala na hitsura ni Selena. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakasira ako sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ngumiti siya at nag-aliw. Wow! Wow! Tiyak na mas malakas si tatay kaysa sa dati ngayon. Panipi. Tumalon si Kylie para sa kagalakan na bahagya na hinawakan ng kanyang mga paa ang lupa. Hehe. Ang aking maliit na Kylie, kapag tumanda ka ng kaunti, maaari kang magsimula ng pagsasanay, at sa hinaharap, magsisikap kang maging mas malakas kaysa sa tatay, okay? Kinuha ni Jackie ang kanyang anak na babae mula sa lupa at malumanay na pinched ang cute na ilong ng maliit na batang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng mainit na pag-ibig ng ama. Kabanata 1256, Gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Si Daniela, na naglakad na lang sa kanyang silid, ay narinig ang pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa. Nabigla siya sa narinig niya at pagkatapos ay binigkas ni Joy, tunay na may talento ka. Ang iyong bilis sa pagsasanay at pagsipsip ng enerhiya mula sa mga tabletop ay napakabilis. Ang iba ay maaaring mga ilangan ng hindi bababa sa 1 linggo o mas mahaba upang masira sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos. Ngunit talagang ginamit mo talaga ang 2 araw at nagtagumpay. Panipi. Sa sandaling ito, ang paghanga kay Jackie ay lumalim at mas malalim sa loob ni Daniela. Inaanyayahan pa niya na kung may pagkakataon siyang ipakilala kay Jackie bilang kanyang kasintahan sa kanyang ama, ano ang iisipin ng kanyang ama. Oh, medyo maswerte lang ako. Natawa ito ni Jackie at sinabi ng katamtaman. Napakaganda. Tunay na kahanga-hangang iyon. Sa iyong kasalukuyang antas ng martial at labanan ng katapangan, maaari kang manalo ng unang lugar sa paparating na martial tournament. Maaari mong sa wakas ay magdala ng kaluwalhatian sa puting pamilya. Panipi. Tumingin si Daniela kay Jackie, ang kanyang mga mata na puno ng mga hindi maipaliwanag na mga beam. Kahit na hindi mo makuha ang unang lugar, tiyak na ilalagay ka sa tuktok na 3. Nangungunang 3. Si Jackie ay bahagyang natigilan sa kanyang mga salita. Tila ang White family ay walang magandang ranking sa paligsahang ito sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, bago siya bumalik sa puting pamilya, si Lance White na nasa rurok ng kaharian ng demigod ay itinuturing na unang binhi sa puting pamilya. At ngayon, dahil nahit na ni Jackie ang gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos, naisip niya na ang pagkuha ng unang lugar ay hindi magiging problema. Hindi niya inaasahan na nakita siya ni Daniela bilang nangungunang 3 ngunit hindi ang kampyon. Ngumiti si Daniela at ipinaliwanag niya, ang puting pamilya ay palaging ibinaba ang listahan sa mga nakaraang paligsahan. Bagaman ang puting pamilya ay hindi ang pinakamasama sa paligsahan, ang iyong pamilya ay naging isa lamang sa 8 pamilya ng anino hindi pa nakaraan, kaya ang puting pamilya ay tiyak na ang huli sa 8 pamilya ng anino. Panipi. Pinutok ni Jackie ang ulo. Sa katunayan, ang puting pamilya ay naging isa lamang sa mga unang klase na 8 pamilya ng anino kamakailan.
Bagaman ang White family ay mas malakas kaysa sa mga pangalawang klase at ikatlong klase na pamilya, ang agwat sa pagitan ng puti at iba pang 7 pamilya ng anino ay malawak pa rin. Lumapit si Daniela kay Jackie at malumanay na tinapik ang kanyang balikat. Hindi ka ba masama? Isipin ito, ang pamilyang Cabello at ang iba pang mga pamilya ng anino, kami ay mga pamilya na first class sa loob ng ilang dekada at ang ilan sa kanila kahit na may daan-daang taon ng pamana. At ang iyong pamilya ay tumaas lamang kamakailan, hindi posible na ihambing sa amin. Inaliw siya sa kanya. Natatakot si Daniela na maaaring sakta ng kanyang mga salita ang tiwala ni Jackie, kaya't ngumiti siya at sinabi, ngunit ang iyong antas ng martial at labanan ang katapangan ay itinuturing na mataas at malakas. Tiyak na mapabilib mo ang maraming mga pamilya ng anino ng klase sa oras na ito. Panipi. Oh, hindi ko sinusubukan na mapabilib, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Oh, Jackie? Tinanong ako ng ama na sabihin sa iyo na may 3 araw na natitira bago kami umalis, kaya dapat mong ihanda ang iyong sarili. Mabilis na naisip ni Selena ang isang bagay at ginambala ang pag-uusap. Sige, magpapahinga ako sa mga ilang araw na ito at subukang mapanatili at patatagin ang aking antas ng martial upang masanay ako sa kapangyarihan. Tumango si Jackie. Sa pag-uusap, napansin ni Selena ang maliwanag at nagniningning na sinag sa mga mata ni Daniela nang nakatingin siya kay Jackie. Hindi siya nagpakita ng pareho kapag nakikipag-ugnayan siya sa iba, kasama lamang si Jackie. At ang sinag ay naglabas ng isang bagay na matulungin ito ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Ang mga browser ni Selena ay magkasama habang iniisip niya ito. Daniela, hindi ako pupunta sa oras na ito. Mangyaring tulungan upang alagaan si Jackie, gagawin mo. Ipinagkatiwala ko siya sa pangangalaga mo. Sinabi ni Selena kay Daniela pagkatapos mag-isip sandali. Kabanata 1257. Hindi inaasahan ni Daniela na ang mga salitang ito ay lalabas sa bibig ni Selena. Tumayo siya ng ilang sandali bago sumilip kay Jackie. Huwag kang mag-alala. Magaling kaming magkaibigan ni Jackie, tiyak na mag-aalaga kami sa isa't isa. Hilingin ko rin sa aking kapatid na pumunta ng kaunti sa Jackie sa panahon ng paligsahan. Tumango si Daniela. Napakalakas ba ng kapatid mo? Sumimangot si Jackie nang marinig ito. Ayon sa mga salita at tono ni Daniela, tila ang kanyang kapatid na babae ay isang malakas na martial practitioner, ang kanyang martial level ay dapat na mataas. Para sa paligsahang ito, hanggat ikaw ay mula sa mga pamilyang martial at mas mababa ka sa edad na 30, karapat-dapat kang lumahok. Bata pa ako, kaya normal para sa akin na magkaroon ng mababang antas ng martial. Panipi. Mahinang ngumiti si Daniela bago sabihin, ngunit, ang aking pangalawang kapatid na babae, siya ay nasa unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos, at ang aking nakatatandang kapatid na babae, siya ay nasa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Bagaman siya ay katulad sa iyo, sa gitnang yugto, siya ay isang hakbang lamang ang layo mula sa huling yugto ng tunay na lupain ng Diyos. Maaaring masira siya hanggang sa huli na yugto sa anumang oras. At ang kanyang labanan na katapangan at kakayahan sa martial ay kabilang sa tuktok ng mga nasa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Nagkibit balikat si Daniela habang nagsalita siya. Sasabihin ko pa ang tungkol sa aking pangalawang kapatid na babae, ngunit ang aking kapatid na babae, siya ay masyadong malakas para sa iyo. Halos imposible para sa iyo na talunin siya. Dagdag niya. Nakikita ko. Salamat sa paalala. Ngunit hindi sa palagay ko makikinig sa iyo ang iyong mga kapatid at madali sa akin. Panipi. Nagbigay ng tuyong ngiti si Jackie. Bagaman ang pamilyang Lagorio ay hindi nakakakita ng kasalanan sa kanila kani-kanina lamang, ang pag-iibigan na nangyari sa pagitan ng pamilyang Lagorio at ng puting pamilya ay tila kumalat. Sa makatuwid, sa oras na ito sa paligsahan, nadaman niya na ang pamilyang Lagorio at ang ilan sa mga puwersa ay malamang na matarget ang mga ito. Hindi siya tiwala na sabihin na walang anumang isyo sa panahon ng paligsahan. Lalo na, ang mga puwersang iyon at pamilya na halos pareho ang antas kasama ang puting pamilya bago ang puti ay naging isa sa 8 pamilya ay tiyak na nagseselo sa puting pamilya. Hindi nila mahintay na hilahin ang puting pamilya mula sa mga pamilya ng anino ng first class. Ang aking nakatatandang kapatid na babae at pangalawang kapatid na babae ay pinakamamahal sa akin. Kung kausapin ko sila ng personal, hindi ito magiging problema. Panipi. Hinahabol ni Daniela ang kanyang rosas na labi at sinabing, "Bamaantong hininga. Kailangan kong magtrabaho din at magsikap na masira hanggang sa unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos. Hindi ko palaging magagamit ang aking kabataan bilang isang dahilan upang maging tamad." Bamaantong hininga siya. Ubo. Sa pagtingin sa iyo, sa palagay ko ay tinapay ka sa trabaho. Panipi.
Tinukso ni Jackie si Daniela matapos marinig ang sinabi niya. Ang batang babae sa harap niya ay minsan ay naglabas ng isang kabataan at kaputian sa kanyang mga salita at pag-uugali na nagparamdam kay Jackie na kakaiba sa kanya. Hehe. Yup. Ngunit kaunti lang. Mabuti minsan, ang pagsasanay ay uri ng pagbubutas. Panipi. Napangiwi si Daniela. Mabilis na lumipad ang oras at sa lalong madaling panahon 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, darating si Daniela upang makipag-usap kina Jackie at Selena tuwing siya ay libre at sadyang-sadyang mangyaring Selena sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng ilang mga pananaw tungkol sa pagsasanay at pamamaraan ng martial. Sa wakas, pagkatapos ng 3 araw, dumating na ang araw. Kasama sina Nash at Jackie, maraming mga matatanda ng puting pamilya, pati na rin ang ilang iba pang mga puting kapamilya. Nagtapos sila ng umaga. Bumantong hininga. Kung ang pangatlong nakatatanda ay hindi nag-iisip tungkol sa mutini at nasira hanggang sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, magkakaroon tayo ngayon ng 2 malakas na tao sa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. At sa wakas maaari nating hawakan ang aming mga ulo ng mataas sa paligsahang ito. Ngayon, pagkatapos ng insidente, hindi lamang hindi namin napabuti ang pangkalahatang lakas at kapangyarihan ng aming pamilya, ngunit marami rin kaming naitala. Panipi. Sa pagpunta sa paligsahan, ang unang nakatatanda ay huminga ng malaking buntong hininga at idinagdag, at natatakot ako na sa oras na ito ang target ay nasa aming likuran. Maraming mga puwersa at pamilya ang mag-target sa amin. Panipi. Gayunman, si Nash ay nakasuot ng isang mabagsik na mukha. Ayos lang, ayos lang. May pananalig ako sa aming pamilya. Malakas kami sa lalong madaling panahon. Panipi. Kabanata 1258. Sa kabilang panig, ang pinuno ng pamilyang Cabello at iba pa ay nag-aalala tungkol sa isang bagay. Naglibot sila sa bulwagan at ang kanilang mga mukha ay mukhang nababahala. Mahigit 1 buwan si Daniela. Kapag nag-iwan siya ng liham na inihayag na lumabas siya upang maghanap ng mga kayamanan at mapagkukunan sa kagubatan, hindi inaasahan ng grupo na hindi siya babalik ng matagal. Ang pamilyang Cabello ay nagpadala ng maraming mga kalalakihan upang maghanap sa kagubatan na karaniwang madalas nila para sa pangangaso ng kayamanan, gayunpaman, hindi isang bakas ng Daniela ang natagpuan. Ginawa nitong pakiramdam ng pamilyang Cabello at nag-aalala. Tatay, huwag kang mag-alala tungkol kay Daniela, magiging maayos siya. Hayaan mo na, Panipi. Sa parisukat ng pamilyang Cabello, ang unang batang may bahay na si Cabello ay tumitig kay Alejandro Cabello ang pinuno ng pamilyang Cabello at sinabi, na nakangiting, si Danielite ay isang matalino at mabilis na batang babae. Hindi siya magkakaproblema, magiging maayos siya. Bukod, sino ang may matapang na puso na iyon na masaktan ang kasalukuyang pamilyang Cabello? Hindi ba sila natatakot sa aming paghihiganti? Kaya, sa palagay ko si Danielite ay mapaglaruan lamang at hindi nais na bumalik sa lalong madaling panahon. Dapat siyang nakabitin at niloloko sa isang lugar. Panipi. Inaasahan ko ito. Buntong hininga. Ang batang babae na iyon ay mapagmataas at mayabang minsan. Ang nag-aalala sa akin ay hindi pa siya lumabas sa Cabello Island dati. Ngayon na siya ay nasa sarili niya, nag-aalala ako na siya ay masyadong simple ang pag-iisip, at ang iba ay maghuhukay ng hukay para sa kanya. Iyon ay talagang mahirap. Panipi. Napabuntong hininga si Alejandro sa kanyang puso. Ang mas maraming oras ay lumipas, ang higit na nababahala ay ang kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang 3 anak na babae ay maganda at itinuturing na mga kagandahan ng isla. Kahit na ang isa sa kanila ang nakatatandang anak na babae ay 29 na taong gulang, maraming batang masters ang nahulog pa rin sa ulo para sa kanya. Hindi sa banggitin ang kanyang bunsong anak na babae, isang mapaglarong, mataas na masigasig ngunit napakarilag na binibini, nagagawa ng sinumang mga kabataang lalaki na mahulog sa kanyang walang kahirap-hirap. Ang bawat kilos niya ang madaling araw, pagtawa, paglalakad ay tulad ng isang gamot, na injected sa mga veins ng mga kabataang lalaki at ginagawa silang guman sa kanya. Sa makatuwid, kung ang gayong kagandahan ay umalis sa bahay at nagpunta sa isang pakikipagsapalaran ng higit sa 1 buwan, malinaw naman na mag-aalala ang ama. Ang unang batang may bahay na si Cable Rose Paller ay hindi maganda matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama. Nag-aalala siya ngunit maaari lamang niyang pilitin ang isang ngiti at aliwin ang kanyang ama, magiging okay siya. Tiyak na tama siya. May pananalig ako sa kanya. Panipi. Bumantong hininga. Umalis na tayo ngayon. Maaari lamang nating subukan na maging maasahin sa mabuti. Panipi. Alam ni Alejandro na sinasabi ng kanyang anak na babae upang aliwin din ang sarili. Ngumiti siya at kumala sa kamay. Ang isang lumilipad na carpet ay biglang lumitaw sa harap ng lahat.
Ang lumilipad na carpet ay tumaas sa hangin, at sa lalong madaling panahon lumaki ito sa isang laki na maaaring mapaunlakan ang halos 1,000 tao. Hayaan mo na. 4 hanggang 500 lalaki ang tumungo sa lumilipad na carpet at umupo dito. Sa pamamagitan ng isang flicker ng paggalaw sa isip ni Alejandro, ang lumilipad na carpet ay lumipad at dumiretso sa direksyon ng mainland. Kuwait, bumantong hininga. Ang puting pamilya ay walang anumang kayamanan na lumilipad. Sa tuwing mayroon tayong ganoong kaganapan, kailangan nating dumaan sa lupa. Panipi. Si Jackie at ang iba pa ay papunta sa paligsahan sa oras na ito. Ang unang nakatatanda na nasa harapan ay nagtapos sa sitwasyon. Ang ganitong kayamanan ay bihirang. Ang mas mataas na antas ng kayamanan ay kilala bilang mga espiritual na tool. Tulad ng para sa isang kayamanan na maaaring lumipad, hey, mas mahirap. Panipi. Ngumiti si Nash ng mapait at ipinaliwanag. Espiritual na tool. Narinig ni Jackie ang mga salita at ilang mga linya na bumubuo sa pagitan ng kanyang mga snap browser. Wala akong maraming kaalaman tungkol sa mga tool sa espiritu, at hindi ko narinig na may iba't ibang antas sa mga espiritual na tool. Kabanata 1259. Ang pagkakasala ay napuno ng puso ni Nash nang marinig niya iyon. Si Jackie ay nagsasanay sa mortal na kaharian para sa lahat ng ito habang, at parang wala siyang maraming kaalaman tungkol sa mga kayamanan. Nagbigay siya ng isang maliit na ngiti at ipinaliwanag kay Jackie sa isang tono ng pasyente, mayroong 2 uri ng mga tool, normal na tool, at mga tool sa espiritu. At ang huli ay may maraming mga marka pati na rin ayon sa kung magkano ang lakas na ibinibigay sa iyo sa labanan at ang pagbabago bago nito pagkatapos ng pagsipsip ng chi, mas mababang grade, gitnang grade, at itaas na grade. At ang pinakamalakas sa kanilang lahat, mga tool na panghuli. Panipi. Dito, tumahimik si Nash ng ilang sandali bago magpatuloy, ngunit ang karamihan sa mga martial artist ay nananatili pa rin sa mga regular na sandata ng sundalo. Napakaganda kung mayroon kang isang tool na mas mababang grade, at kakaunti lamang ang mga tao na nagtataglay ng mga tool sa gitnang grade hindi kailanman isip ang mga tool sa itaas at panghuli. Panipi. Inisip ito ni Jackie ng ilang sandali at sinaksak ang kanyang palad, kumuha ng isang bagay na kahawig ng isang pagong. Itinulak niya ito patungo kay Nash. Tatay, tingnan ito. Sa palagay ko ito ay isang espiritual na tool. Ngunit hindi ko alam kung ano ito. Ito ay isang nagtatanggol na sandata na lumalaki ng malaki upang mapuko ang mga pag-atake. Panipi. Lumiwanag ang mga mata ni Nash nang marinig niya ito. Ang mga nagtatanggol na tool ay talagang bihira din. Maaaring ay save ang iyong buhay sa isang kritikal na sandali. Hindi ko naisip na makukuha mo ang iyong mga kamay. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, ipinasan ni Nash ang kayamanan pabalik kay Jackie at sinabing, subukang i-channel ang iyong chi dito. Nakilala na ng kayamanan si Jackie bilang may-ari nito at may mga bakas ng kanyang enerhiya dito. Tiyak na walang paraan si Nash, at kung nais ng iba na gawin ang kayamanan na iyon, kailangan nilang ganap na puksay ng bawat bakas ng chi ni Jackie mula rito. Habang iniksyon ni Jackie ang kanyang chi sa loob nito, ang tortoiseshell shield ay dahan-daang lumaki, hanggang sa maabot nito ang taas ng isang tao. Ang isang mainit na dilaw na glow ay nagmula sa ibabaw nito. Mula-mula sa pagbabago-bago nito, dapat itong maging isang tool sa gitnang baitang. Hindi masama. Hindi masama. Mayroon lamang kaming ilan sa mga naturang sandata sa puting pamilya. Panipi. Pinag-aralan ito ni Nash bago pa man ang isang ngiti ay naiilawan ang kanyang mukha. Natuwa siya na pinamamahalaang ni Jackie na makuha ang kanyang mga kamay sa isang kayamanan. Oh, tama. Mayroon akong isa pang item dito. Marahil ito ay isang espiritual na tool. Panipi. Itinago ni Jackie ang kalasag at ngumiti habang kinuha niya ang itim na taybak. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang ilan sa kanyang enerhiya dito. Bigla, isang itim na flash na inilabas mula sa sword na hugis dragon. Isang mabangis, ngunit tahimik na ripple na kumalat sa buong lugar. Nagngiti si Jackie. Ang taybak na ito ay isang tool na espiritual din. Ngunit marahil isang mas mababa o gitnang grade, di ba? Panipi. Hayaan mo akong tingnan. Si Nash ay gumawa ng isang hakbang pasulong at naobserbahan ito. Pagkatapos ay kumalat ang kaguluhan sa kanyang mga tampok. May isang maliit na butas sa taybak na ito. Dito. Nakikita mo ba ito? Kaya hindi mo lamang ibubuhos ang iyong enerhiya sa ganyan. Kailangan mong ipasok ito sa butas na ito upang mailabas ito ng buong potensyal. Panipi. Huminga ng hininga si Jackie matapos niyang marinig iyon. Kaya sinasabi mo na hindi ko pa ginagamit ang taybak na ito ng maayos. Nagtap lang ako sa isang maliit na bahagi ng kapangyarihan nito. Panipi. Nashbob ang kanyang ulo. Ngunit kahit na, masasabi ko na ito ay isang espiritual na tool. Kailangan mong ibuhos ang iyong chi sa pamamagitan ng butas para sa akin upang matukoy ang grado nito. Panipi.
Tumango si Jackie. Sinundan niya ang mga tagubilin ni Nash at nakatuon ang kanyang enerhiya sa kanyang palad bago ito sinulid sa maliit na butas na iyon. Ang taybak, na orihinal na sa halip ay puno, biglang lumiwanag at naglabas ng isang nakakatakot na hum. Ang pagbabago-bago ay mas malakas kahit na sa oras na ito. Kabanata 1260. Hindi inaasahan ni Jackie na ang taybak ay lumaki din. Ang ibang aura ay tumulo din sa kanyang ulo. Matapos niyang matanggap ang mensahe, labis siyang nasasabik. Ang kanyang mga tampok ay nagpakita ng matinding kasiyahan. Ito ay dapat na isang tool na pangwakas na grade. Ang unang nakatatanda ay nasasabik na ang kanyang tinig ay nag-quivered. Tanging ang pinakamalakas na mga pamilya ng anino ay may ganoong kayamanan, at kahit na noon, nagmamay-ari lamang sila ng isa rito. Maliwanag na ito ay lubos na mahalaga. Walang nag-iisip na ang taybak ni Jackie ay isang tool na pang-grade. Tama iyon. Hindi ko inisip na ito ay magiging isang tool na pangwakas na grade. Hindi ko napansin ang anumang pambihirang tungkol dito kapag inilabas ito ni Jackie. Panipi. Natuwa rin si Nash. Hindi niya inaasahan na ang taybak ni Jackie ay maging isang mahalagang kayamanan. Tatay, sa palagay ko nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa taybak ngayon. Panipi. Natuwa si Jackie. Inikot niya ang kanyang kamay, at ang taybak ay lumipad paitaas, mabilis na lumalawak sa kalangitan hanggang sa mukhang 2 o 3,000 tao ang maaaring tumayo dito. Sa pamamagitan ng isang panloob na show, ang taybak ni Jackie ay muling bumagsak, hanggang sa maaaring tumagal ng halos 1,000 tao. Ito ay isang tool na maaaring lumipad. Diyos ko, maaari mo itong gamitin upang labanan at lumipad. Ang ganitong kayamanan ay napakahirap na dumaan. Panipi. Maraming mga matatanda ang agad na naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Jackie nang makita nila siya ng malayuan na kinokontrol ito. Ito ay mahusay. Kung iyon ang kaso, maaari tayong umupo sa taybak na ito upang magtungo sa kompetisyon. Panipi. Tumalon din si Daniela matapos na masaksihan ang lahat ng iyon. Maging ang lumilipad na carpet ng kanyang ama ay hindi mataas sa 1 grado. Maaari lamang itong lumipad, at hindi mo ito magagamit upang labanan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita din ang gayong kayamanan. Hayaan mo na. Sa pamamagitan ng isang kumurap, tumayo si Jackie sa ibabaw ng taybak at inihayag sa lahat. Ha! Sige! Panipi! Tumawa din si Nash at lumipad din, marahan ang landing sa ibabaw ng taybak. Hayaan mo na. Lahat ng tao ay maligaya din na tumaas. Hindi ko talaga inisip na ang gayong taybak ay umiiral. Ha! Hindi kailanman naisip na ako ay nakaupo dito. Panipi! Tumawa ang unang nakatatanda at umupo ng cross-legged. Ang taybak ay lumipad sa ilalim ng kontrol ni Jackie. Hindi lamang ito isang lumilipad na taybak, ngunit ito rin ay isang tool na pang-grade. Ang paghanga ay kumalat sa mukha ng pangalawang nakatatanda. Nasa simula ka ng tunay na lupain ng Diyos ngayon, ngunit sa taybak na ito, maaari kang magtungo sa daliri ng paa sa mga mula sa intermediate stage. At maaari ka ring tumayo ng isang pagkakataon na talunin ang mga ito. Panipi. Tumango ang lahat nang marinig nila iyon. Nakakalungkot na ang antas ni Jackie ay hindi pa naroroon, pinasok ni Nash. Kung siya ay nasa intermediate na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, magkakaroon tayo ng isa pang manlalaban sa advanced na yugto na may pinahusay na kapangyarihan na ito ng taybak na ito nagbibigay. Panipi. Kamangha-mangha ka, batang Master Jackie, sabi ni Lancelot, nakangiti. Mabilis mo kaming nalampasan. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.